Mahigit 80% ng Greenland ay natatakpan ng niyebe at yelo. Marahil isa sa mga dahilan kung bakit ito ang may pinakamababang densidad ng populasyon sa buong mundo. Kahit na ito ang pinakamalaking isla na hindi bahagi ng kontinente, ay dahil mayroon lamang itong populasyon na 56,000 katao na nagre-resulta sa densidad ng populasyon na 0.14 katao bawat kilometro kwadrado. Pag-aari ito ng Denmark, halos ganun din. Tatalakayin natin kung bakit kabilang ang Greenland sa Denmark at ano ang maaaring mangyari dito sa hinaharap dito sa The Infographic Show. Bakit bahagi ng Denmark ang Greenland? Hindi palaging ang Greenland ang hiwalay at nagyayelong isla na kilala natin ngayon. Ang mga unang taong tumapak dito ay ang mga Inuit na dumating noong bandang 2,500 before Christ, pero hindi sa pamamagitan ng bangka. Nagyelo ang Thule Channel na nagbuo ng tulay ng yelo sa pagitan ng Canadian Arctic Islands at Greenland. Dahil dito, nagawa ng mga Inuit na tumawid sa Arctic at magtatag ng paninirahan sa isla. Naniniwala ang mga historiador na ang unang mga migrante ay namatay, ngunit nagkaroon ng ilang alon ng migrasyon na nagpatuloy matapos mawala ang mga unang nanirahan. Ang pinakahuling alon at ang mga taong pinagmulan ng mga modernong taga-Greenland ngayon ay ang mga Thule. Karamihan sa historiador ay naniniwalang nanirahan ang mga Thule sa Greenland noong 1,100 at 100. 1,000 at 200. Gayunpaman, may naunang grupo na pinamunuan ng Norwegong itinakwil na si Erik ang Pula noong 982 Anno Domini. Pinalaya si Erik ang Pula ng Norway mula sa komunidad sa Iceland dahil sa pagpatay. Bilang persona non grata sa kanyang bayan, nilakasan ni Erik ang loob na tawirin ang nagyayelong hilagang dagat at naglayag pakanluran mula sa Iceland. Malamang ay iniisip niya kung dapat na lang siyang humiling ng sentensya sa kulungan imbes na gawin iyon. Nakarating siya sa yelo at nang tingnan niya, nakita ang baybayin at lupain. May mga Inuit pa ring nakatira sa Greenland mula sa naunang migrasyon. Pero baka hindi agad nakita ni Erik ang mga iyon. At kahit nakita niya, hindi rin siya makakausap sa kanila. Noong 985 AD bumalik si Erik ang Pula sa Iceland, umaasang nakalimutan na siya ng lokal na pamahalaan dahil siya ay hinahanap. Ngunit hindi siya bumalik ng tahimik. Sa halip, ginising niya ang kasabikan ng mga tao. Sinasabing nakatuklas siya ng bagong lupain. Isa ito sa mga pinakaunang panlilinlang sa kasaysayan ng marketing. Pinangalanan ni Erik ang isla na natatakpan ng yelo bilang Greenland para magmukhang lunti ang paraiso. Kahit mahigit 80% nito ay yelo. Ngayon, para maging patas kay Erik, ang bahagi ng Timog Greenland na kanyang tinirhan ay maaaring maging luntian tuwing tag-init. Pero para maging mas patas sa kasaysayan, malabong mangyari iyon. Naglayag siya sa Greenland at nagtagal doon, hindi na malayang karamihan ng lupa ay di magagamit sa pagsasaka at hindi rin luntian. Kasama ang grupo ng sabik na Norwegians, bumalik si Erik ang Pula sa Greenland at nagtayo ng kanluran at silangang pamayanan. Umabot sa 2,000 hanggang 3,000 katao ang populasyon ng mga Norwegian na may humigit kumulang 200 at 80 na mga sakahan sa kabuuan. Kaya't sa isang banda, natupad din ni Erik ang kanyang pangako. Ang kanyang anak na mas kilala bilang Leif Erikson na ginugol ang mga nakaraang taon sa mabilisang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Norway ay dumating sa isla upang muling makasama ang kanyang ama. Pagdating niya, tiningnan ni Leif ang mga glacier, selyo at yelo at napagpasyahan niyang kailangan ng lugar si Jesus. Buong tapang ipinakalat ni Leif ang Kristyanismo sa nagyayelong hangganan. At noong 1,126 nagkaroon ng sariling obispo ang Greenland. Paano nabuo ang ugnayan ng Norwegians at Inuit? Maganda ba? Kung alam mo ang kasaysayan ng ugnayan ng Europeans at Americans, alam mo na ang sagot hindi. Inulit ng mga Norwegians ang pagkakamali ng maraming Europeo. Sinubukan nilang mabuhay gaya ng dati sa kanilang bayan at tumangging magbago sa bagong kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit muntik mamatay sa gutom ang mga Pilgrim noon, bago sila tinulungan ng mga katutubong Amerikano. Nagdala rin ang Norsemen ng mga alagang hayop tulad ng baka at baboy. Nagtayo sila ng bukirin tulad sa kanilang bayan at namuhay bilang tahimik na magsasaka. May ilang palatandaan na habang nanirahan sila sa lupaing iyon, medyo mas mainit ang klima sa Greenland kaysa sa magiging lagay nito kalaunan. Kaya marahil inakala nilang gagana ang mga gawaing iyon noon. Ang mga Inuit na mula sa klimang tulad ng Greenland ay namuhay gamit ang likas na yaman ng lupa. Pumwesto sila sa mga lugar kung saan maaari nilang mapakinabangan ang pangangaso at pangingisda na hindi nakapagtataka, dalawa sa pinakamalalaking industriya sa Greenland ngayon. Ibig sabihin,
pansamantalang nanirahan ang mga Inuit sa labas ng fjord na malapit sa dagat habang sa loob na malagi ang mga Norwegians na angkop sa pagsasaka. Kaya tuwing nagsisimulang mabawasan ang mga reserba ng isda sa isang lugar, maaaring bumangon ang mga Inuit at lumipat sa baybayin. Ang mga Norwegians ay nakatali sa sakahan, kaya anumang pagbabago sa lupa o klima ay malaking pinsala sa kanila. Dahil dito, pagsapit ng 1,500, nawala na ang mga Norwegians sa Greenland. May teoryang nagsasabing ang alitan ng Inuit at Norsemen ang dahilan ng pagbagsak ng Norsemen nang isulat nila ang saga ni Eric the Red. Gumamit sila ng hindi magagandang salita para ilarawan ang mga Inuit. Sa parehong paraan, may mga mapanuyang salita rin sa mga kwento ng Inuit tungkol sa mga Norsemen. Malinaw na hindi magkasundo ang dalawang grupo. Bukod pa rito, tila kapag nagkaroon ng sagupaan ang dalawang panig, ayon sa mga eksperto, madalas na nananalo ang mga Inuit. Nakakatulong kasi na mas maganda ang kanilang nutrisyon at mas sanay sila sa klima. Nang pumalpak ang mga sakahan ng Norsemen, hindi rin sila mahusay sa pangingisda o pagharap sa malamig na taglamig at wala silang mga kasangkapan gaya ng sa Inuit. Matapos ang libu-libong taon sa tundra, hindi rin nila nakuha ang mga iyon dahil sa masamang ugnayan ng dalawang grupo. Isipin mo kung gaano kahirap tirhan ang Greenland na kahit ang mga Norwegians at Icelanders na sanay sa lamig ay nahirapan sa klima. Kahit na ganoon, bandang 1,500, muling naging lupain ng mga Inuit ang Greenland at sila lang ang naroon. Pero hindi ito nagtagal. Pinalawak ng mga Dutch at English na manghuhuli ng balyena ang kanilang kalakalan-pakanluran noong 16 at 17 siglo at minsan ay may ugnayan sa mga taga-Greenland. Mas maayos ang relasyon nila kaysa sa mga naunang Europeo at Inuit. Dati, walang gustong sakupin ang isla na 80% yelo. Pero sa mga susunod na siglo, magbabago ang pananaw ng maraming bansa gaya ng United States. Iyon ay hanggang 1,700 at 21 si Hans I.A. na kumikilos sa pahintulot ng kaharian ng Denmark-Norway. Pinagsama sila ulit at tumira sa Nuuk para magtayo ng kumpanya ng kalakalan at Lutheran Mission. Sa totoo lang, parang hindi kayang magpunta ng mga Europeo noon nang walang itinatayong simbahan. Ibang malalaking kapangyarihan ay nagpatuloy sa pakikipagkalakalan sa Greenland hanggang 1,776. Pero noong panahong iyon, abala na ang mga Ingles at Pranses sa pag-aagawan ng lupa at revolusyon sa mas timog na bahagi. Idineklara ng Denmark na sila lang ang may karapatang makipagkalakalan at walang ibang dayuhan ang pwedeng dumaong sa baybayin ng Greenland. Ginamit ng Denmark ang panahong ito para ipakilala ang mga Inuit sa mundo nang hindi binubuksan ang kanilang lupain sa pagsasamantala. Tumagal ang monopolyo hanggang 1,750 maliban sa ilang eksepsyon. At ilan dito ay kinasasangkutan ang United States na nagkaroon ng on and off na relasyon sa Greenland. Madalas itong nababalita ngayon, pero unang tinangkang kunin ng United States ang Greenland noong 1867. Kakabili lang ni Kalihim William Seward ng Alaska mula Russia at iniisip niyang maganda ang resulta ng pagbili ng yelo at mineral na lugar. Naisip din niyang bilhin ang Greenland at Iceland. Gaya ng bagong United States policy noon, interesado rin si Seward sa Canada. Hindi lang mineral at isda sa Greenland ang gusto ni Seward, may mas malaking plano siya. Kung mapasama sa United States ang isla, mapapaligiran ang Canada ng United States sa 3 panig, Alaska, Greenland at iba pang estado. Maaaring mapilitan ng Canada na sumali sa batang bansa. Kung hindi mo sila matalo, sumama ka na lang. Gayunpaman, sa isang hindi na nakakagulat na pangyayari para sa United States o sa kahit anong malaking bansa, tuluyan nang nakalimutan ang maliit na bagay tungkol sa kung ano ang gusto ng mga taong nakatira na sa Greenland. Dahil tumutol ang mga taga-Greenland at Danes na bigo ang plano ni Seward na makuha ang Greenland noong 1900 at 10 sinubukan ni Ambassador Maurice Egan ng United States na bilhin ang Greenland sa isang magulong 3 palitan. Maaaring ipalit ng United States ang lupa nito sa Pilipinas para sa Greenland at Danish West Indies, tapos ipapalit naman ng Denmark ang lupa sa Germany. Tinanggihan din ng mga Dane ang panukala ni Egan tulad ng kay Seward, kaya nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Gayunpaman, nanatili ang interes ng United States sa Greenland. Habang umuunlad ang abyasyon, naging mas mahalaga ang pagkuha ng isla dahil ang cryolite ay kailangan sa paggawa ng aluminyo para sa eroplano. At kahit na may maliliit na komersyal na deposito ng cryolite na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Spain at Colorado, ang pinakamalaking natural na deposito ay nasa isang minahan sa Ividut, Greenland.
Nang maging mahalagang sandata ang eroplano sa digmaan, napansin ng mga bansa ang tigang at walang laman na isla. Nagkaroon ng tsansa ang United States na makuha ang mga yamang kailangan nila mula sa Greenland. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nahirapan ang Denmark. Nasakop ito ng mga Nazi kahit hindi pa nararating ng hukbo ni Hitler ang baybayin ng Greenland. Mahalaga ang isla sa estratehiya at posibleng agawan ng Nazi dahil sa lokasyon at mineral nito. Sa puntong ito, hindi pa kasali ang United States sa ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit ginamit pa rin nito ang Monroe Doctrine na layuning pigilan ang panghihimasok ng ibang bansa, lalo na ng mga Europeo, sa kanlurang hemispero. Noong Abril 1941, pumirma sila ng Defense of Greenland Agreement kasama ang Danish Ambassador. Maaaring itanong mo, bakit ambassador at hindi ang pinununo ng Denmark? Nang masakop ng Nazi ang kanyang bansa, kumilos mag-isa si Danish Ambassador Henrik Kaufmann sa United States at idineklarang siya ang kumakatawan sa malayang Denmark. Ayon sa kasunduan, poprotektahan ng United States ang Greenland at mga tao nito habang sakupan ng Denmark at agad ibabalik ang lupa pagkatapos. Idineklara ng gobyerno ng Denmark na walang bisa ang kasunduan dahil kontrolado ito ng Nazi. Hindi pinansin ni Kaufmann ang sinabi nila. Tinawag siyang traidor at tinanggalan ng ranggo. Binaliwala pa rin niya ito at nanatiling epektibo ang kasunduan na pinakinabangan din ng United States. Nakuha nila ang access sa cryolite ng Greenland na mahalaga sa ekonomiyang pangdigmaan at nagtayo rin ng mga base militar ng United States sa isla. Nagbigay ito sa United States ng isang estratehikong posisyon na mas malapit sa European front. Nakabenepisyo ang mga alyado dahil nais nilang kaalyado ang may kontrol sa Greenland para mapanatili ang access sa impormasyon ng weather station. Mahalaga ang datos mula sa mga istasyon dahil karamihan ng weather pattern sa Europa, lalo na sa hilagang kanluran kung saan malaki ang digmaan, ay galing sa Arctic. Ang kaalaman sa inaasahan ng tropa sa darating na linggo at labanan ay malaking kalamangan. Nagtayo ang United States ng dalawang paliparan para sa hukbo nila na naging Conger, Sulsurk at Nasarsuaq na international na paliparan ngayon, pati ilang military base tulad ng Blue East Isa at Blue East 2. Nagpatayo rin sila ng radyo at weather station sa isla. Sinikap ng mga Nazi makuha ang datos ng panahon mula silangang baybayin ng Greenland at nagtayo sila ng 4 na istasyon doon. Gayunpaman, sinira ng United States ang 2 sa mga ito at ang 2 pa ay iniwan na lang. Nang matapos ang digmaan noong 1945, napalaya ang Denmark mula sa kontrol ng mga Nazi. Dumating ang mga Dane at hiniling na ibalik ang Greenland ayon sa tratado. Ngunit ang United States ay nag-aatubiling umalis kahit tapos na ang araw. Noong 1946, sinabi ni John Hickerson ng State Department na mahalaga ang Greenland sa seguridad ng United States. Kaya nag-alok ang United States sa Denmark ng hindi matanggihang alok. Una nilang inalok ang $100 milyong na ginto para sa Greenland. Nang tumanggi ang mga Dane, inalok naman nila ang mga oil field sa Point Barrow, Alaska bilang kapalit ng bahagi ng Greenland. Sa huli, hindi pala interesado ang Denmark sa langis at ginto, kaya tinanggihan nila ang alok. Ang mga Dane, kahit na medyo nabigla sa mga alok noong una, ay nanatiling kalmado at mahinahon. Ayon kay Gustav Rasmussen, Danish Foreign Minister, malaki ang utang na loob namin sa Amerika pero hindi namin kailangang ibigay ang buong Greenland sa kanila. Samantala, nagpapasalamat ang mga taga-Greenland sa kanilang pagbabalik at nais matiyak na tutugunan ng Denmark ang kanilang mga hinaing, lalo na ngayong nakita nila ang halaga ng kanilang lupain sa kaharian ng Denmark. Pinakinggan ng Denmark ang mga lokal at tinanggal ang monopolyo sa kalakalan sa Greenland noong 1951 at isinama ang Greenland sa kaharian ng Denmark noong 1953. Nagpatupad sila ng hakbang para mapabuti ang transportasyon, edukasyon at oportunidad sa ekonomiya sa isla. Nagsikap ang mga taga-Greenland na makamit ang mas malawak na kalayaan at nagbigay daan ang Denmark. Noong Mayo 1979 idineklara na maaaring magpatakbo ng sariling pamahalaan ang Greenland at naging semi-autonomo. Unti-unting nakuha ng Greenland ang sariling pamamahala mula sa Denmark. Ngunit wala pa rin itong kontrol sa panlabas na patakaran o ugnayan. Naging issue ito nang magdesisyon ang United States na manatili sa Greenland. Isa sa problema sa World War II Defense Treaty ng United States at Denmark ay ang Artikulo 10. Nilalaman nito na may karapatan ang United States na iveto ang anumang pagbabago sa kasunduan habang buhay.
Noong Cold War, hindi na pwedeng baliwalain ang estratehikong halaga ng Greenland kaya humingi ng suporta ang Denmark sa mga kaalyado sa NATO. Tahimik na kumilos ang United States, nagtayo ng mga paliparan at base militar sa isla. Estratehikong nasa gitna ng United States at Union of Soviet Socialist Republics ang Greenland kaya naging ideal ito para sa mga sistemang depensa at atake laban sa Soviet Union. Palihim na itinayo ng United States ang Thule Air Base noong 1951 at 51 sa gitna ng United States at Union of Soviet Socialist Republics. Perpektong lokasyon ito para sa resupply ng barko, refuel ng nuclear bomber papuntang Moscow at depensa ng Amerikanong fighter jet laban sa eroplanong Soviet. 10,000 tropa ang naitalaga doon. Nagtayo rin ang United States ng base na tinawag na Campo Sentry noong 1950 kahit sinabi nila sa mga lokal na ito ay isang sentro lamang ng siyentipikong pananaliksik. Totoo namang nagsagawa ang Campo Sentry ng mga siyentipikong eksperimento tulad ng pag-aaral sa panahon at pagkuha ng yelo. May nuclear reactor pa pero sinuportahan din ang mga layuning militar. Sinubukan ng United States magtayo ng nuclear missile silo sa ilalim ng yelo ngunit naging imposible ito dahil sa paggalaw ng yelo. Ang pinakamatinding pagsubok sa relasyon ng United States, Denmark at Greenland ay ang pagbagsak ng isang American B-52G bomber noong Enero 21, 1968 sa baybayin ng Hilagang Kanlurang, Greenland. Noong 1957, ipinagbawal ng Denmark ang mga sandatang nuklear sa buong bansa at teritoryo, pati na ang pagdaan ng mga ito sa kanilang lupa. Mukhang hindi alam ng bumagsak na bomber ang patakarang ito dahil may dala itong 4 na nuclear bomb. Sa banggaan, nagkalat ang radioactive material mula sa nuclear warhead sa isang fjord pero mabuti na lang at hindi ito sumabog. Nalaman na iligal na nagdadala ng nuclear cargo ang United States gamit ang eroplano sa Denmark. Hindi ikinatuwa ito ng Denmark. Siguro pati yung mga nakapaligid sa radioactive na tubig ay hindi natuwa. Dahil sa mga insidenteng ito, nawala ng tiwala at nainis ang mga taga-Greenland sa United States, may hangganan din ang kabutihang loob. Ang pagprotekta sa isang bansa habang nagtayo ng mga base militar sa loob ng ilang taon ay may hangganan din at halos naubos na ng United States ang kabutihang loob na iyon sa puntong ito. Noong 2004 nang magkasundo ang United States na i-upgrade ang defense system sa Thule Air Base, muling napag-usapan ng mga taga-Greenland ang issue ng presensya ng United States sa isla. Nang maitayo ang base noong Cold War, pinalayas ang mga Inuit. Lumitaw ulit ang issue ng i-upgrade ang airbase makalipas ang mga dekada. Nagsampa sila ng kaso para sa kanilang karapatang makabalik sa European Court of Human Rights. Para sa maraming Greenlander na nais ng higit na kalayaan mula Denmark, ang pagpalit ng Danish pamumuno sa pamamahala ng militar ng Amerika ay hindi nakikitang pag-unlad. Lalo na noong nagtago ang United States ng nuclear bomb sa isla nila nang walang paalam. Noong 2008, nagkaroon ng referendum sa Greenland kung palalawakin ang kanilang pamumuno mula sa Denmark. Pumasa ito at inaprubahan ang Self-Government Act. Ibig sabihin, opisyal na kinilala ang Greenlandic bilang tanging opisyal na wika at tinanggal ang Danish, kahit marami pa ring residente ang marunong ng Danish, Greenlandic at English. Hanggang ngayon, pwede pa rin kumuha ng mas maraming responsibilidad sa pamahalaan ang Greenland nang hindi umaasa sa Denmark. Para sa panimula, maaari nang magtatag ang Greenland ng sarili nitong mga korte, pulisya at mga bilangguan, pati na rin ng mga regulasyon tungkol sa border control, pananalapi, batas sa pamilya at kalagayan sa trabaho. Gayunpaman, kontrolado pa rin ng Denmark ang panlabas, depensa at seguridad na patakaran ng Greenland. Posible bang ngayong mas kontrolado ng Greenland ang sarili nila? Mas bubukas sila sa impluwensya ng United States? Baka maging parte ng Estados Unidos? Sa tingin ko, hindi iyon malamang. Una, may issue pa rin ang pagtatago ng nuclear bomb sa amin nang hindi kami alam. Mahirap iyong kalimutan. Kahit paulit-ulit na sinubukan ng United States bilhin o sakupin ang Greenland, hindi pa rin nakuha ang suporta ng mga lokal. 85% ng taga-Greenland ay tutol sumali sa United States, mas marami pa kaysa Amerikanong hindi naniniwala kay Santa. Hindi ito biro. Sa 2022 survey, 79% ng adults sa United States ay hindi naniniwala kay Santa Claus. 55% ng taga-Greenland ay mas gustong maging mamamayan ng Denmark. May benepisyo ang pagiging mamamayan ng Denmark tulad ng libreng healthcare at edukasyon na wala sa United States. Sinabi ng Denmark na hindi ibebenta ang Greenland, pero posibleng kunin ito ng United States sa puwersa.
Kung sakupin ang isang mapayapang isla, masisira ang relasyon sa ibang bansa at magpapakita ng kawalang galang sa internasyonal na hangganan. Halos walang mabuting dulot ito. Ipapaliwanag namin kung bakit at marahil ang pinakamatindi sa lahat, pabor pa nga ang Russia na makuha ng United States ang Greenland. Alam nito ang matinding epekto sa relasyon ng United States at Europa. Sinusulong ni Punong Ministro Mute Igeda ang ganap na kalayaan ng Greenland. Ayon sa 2009 Declaration of Self-Rule, kailangang magdaos ng isa pang referendum ang isla para dito. Iginiit ni Igeda na hindi binebenta ang Greenland at ang mga tao roon ang dapat magpasya sa kanilang kinabukasan. Mukhang bukas si Igeda sa pakikipagtulungan sa United States sa depensa at pagmimina na nagpapakita ng isa pang problema sa pagkakawatak-watak ng United States sa international na relasyon. Nakukuha na ng United States ang halos lahat ng benepisyong gusto nito sa Greenland nang hindi sinisira ang mga alyansa. May presensya ang United States militar sa Bitufik Space Base sa hilagang kanluran ng isla na may ballistic missile early warning system at tumatanggap din ng mineral mula sa bansa. Nagbabahagi ng intelihensya ang Denmark sa United States. Ano pang silbi ng pagbili kung sobrang mahal? Dapat bang manatiling bahagi ng Denmark ang Greenland o dapat ba itong magsikap para sa ganap na kalayaan? At ano ang masasabi mo tungkol sa dating interes ng United States na bilhin ang isla? Ipaalam sa amin ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Panoorin ang plano ng United States, sakupin ang Canada o isa pang video na ito.